So magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat dyan mga bossing, no. Itong gagawin nating sasakyan ngayon ay Ford Explorer. Ang gagawin natin dito ay engine tune up. Sa engine tune up, ang kasama doon, ang scope ng work na gagawin doon ay throttle body cleaning, catalytic converter cleaning, at saka injector cleaning. Yun po yung scope doon. Ngayon kasama din yung spark plug dito, pati yung kanyang intake manifold. Kasi front wheel drive to, itong Explorer na to, V6. Kaya kailangan natin tanggalin yung intake manifold para mapalitan natin yung tatlong spark plug dun sa likod, sa bank 2 na spark plug. Syempre pag tinanggal natin yung intake manifold, kasama na rin yung linis doon. Medyo nakakangalay lang to palitan yung nasa likod kasi medyo mababa banda ron sa likod. Yan lang naman yung ano dyan, medyo nakakangalay. Pero yung iba madali na gawin. Tinaimlapse natin yung video para mabilis. Yung isang kasama ko may ginagawang sasakyan, hindi ko alam kung anong sasakyan to, parang Hyundai yata o Mazda. Ako naman dito sa Ford Explorer. Ngayon pagka palit natin ng spark plug, linis natin ang intake manifold, isusunod naman natin linisan yung kanyang throttle body. Pagkatapos noon, ang gagawin natin yung injector cleaning. Pinakahuli na yung catalytic converter kung saan uusok yan ng napakaputi. Yun yung chemical na ginagamit pang linis para malinis yung catalytic converter, yung bara nya. Minsan kasi yan ang nagkukos talaga ng low power, pagbarado yung catalytic converter. Parang sa tao lang din yan, pagka may sipon ka, may hirap kang huminga. Ganon din sa sasakyan pagka barado yung kanyang catalytic converter. Kaya kailangan nating linisan. At saka isa pang nagkukos niyang pag-contaminate niyan, pagka kumakain ng langis yung inyong makina. Yun ang isa sa nagiging cause ng pagkasira ng ating catalytic converter. Kasi pagka sobrang dami ng langis, hindi kayang sunugin lahat na sa loob ng combustion chamber. Kaya yung iba napupunta, yung ibang mga residue napupunta diyan sa catalytic converter. Ayan, kinakabit na natin yung intake manifold. Medyo malayo nga lang yung camera ko kasi walang patungan na maganda-ganda, kundi doon lang sa istante ng mga langis. Kaya doon ko lang pinatong. Yan, naikabit ko na yung pinakita ko sa customer, yung condition ng tatlong spark plug niya sa likod. Puro puro carbon na, kalawang. Minsan kasi yung iba, ang ginagawa dyan, pag nagpalit ng spark plug, yung harap lang ang pinapalitan. Hindi nila pinapalitan yung sa likod. Kasi nga naman, matrabaho dahil tatanggalin mo pa yung intake manifold. Hindi tulad ng tatlo sa harap, madali lang. Yung ibang nagtitipid, ganyan ang ginagawa. Ay hindi naman advisable yun. Kailangan talaga pag nagpalit ka ng spark plug, lahat yan. Hindi pwedeng pa isa-isa lang. Nakita niya yung video. Ayun yung customer. Medyo marurupok na yung ibang mga wiring harness, yung mga connector. Kaya yan ang isa sa mga iingatan natin pagka magtatanggal tayo ng mga sensor, yung mga connection nya, lalo sa spark plug. Yung isang spark plug nyan sa bank 1, yung sa pinakaharap, wala nang lock yung iba dun sa ignition coil. Wala na yung double, yung safety lock nya para hindi ka agad basta-basta mahuhugot. Kaya ang
Sinabi ko sa customer, lalagyan natin ng konting silicone doon sa pinaka labi niya para may kapit ng konti para hindi siya mahuhugot basta-basta. Pagka isa rin maguging cause niyan pagka yung vibration ng makina. May posibilidad na mahugot yan doon, kaya nilagyan natin ng security na silicone para hindi siya matatanggal basta-basta. Yan, binabalik ko na yung air filter housing, pati air filter nya. Susunod ko na dyan yung injector cleaning. Diyan lang din naman yan sa may bay. May mga ibang sasakyan na yung connection ng fuel line nila, lalo yung ibang mga modelo, mahirap tanggalin. Diyan sa engine bay, kaya ang ginagawa namin, doon na lang sa may fuel tank. Doon madali ang connection doon sa may fuel pump mismo. Pag mga ganyan sasakyan, pero pag yung mga sasakyan na malalaki gaya ng SUV, hindi mo ma-access yung kasi nasa ilalim ng kaha yung tangke nun. Wala sa ilalim ng upuan. Tsaka madali naman yung mga connections nung tanggalin. Yung may mga ibang modelo lang na talaga na mahirap. Yan, naghahanap tayo ng magandang fitting dun para dun sa kanyang fuel line. Madali lang naman tanggalin yan. Double check ko muna yung mga ibang clamp kasi yung ibang clamp mga na sira na. Ang gamit nga pala naming machine dyan yung Mighty na motorbike, kung saan kailangan may supply siya ng 12 volts bukod pa dun sa hangin. Kasi dun makikita mo rin yung fuel line pressure tsaka yung pressure ng machine kung ilang PSI. Usually naman yung pressure ng fuel line is nasa 35 to 60 PSI, depende sa sasakyan. Yung mga GDI matataas ang pressure nun. Kalimitan yun mga nasa 45 to 50 yung fuel line pressure niya, magmula dun sa tangke hanggang dun papunta dun sa high pressure pump. Kasi yung high pressure pump ang magbuboost ng pressure nun, which is nasa 1,200 or 2,000 PSI ang pressure nun. Malakas. Ayan, hinahanapan natin ng magandang fitting. Yung paglinis ng catalytic converter parang hindi ko na naisama dyan. Kasi inatras ko yung sasakyan para hindi makulob sa loob at masupukit yung ating mga kasama. Kailangan talaga nasa open space. Kasi medyo matapang yung yung chemical na panlinis ng catalytic converter. Diyan nga pala, ang ginawa ko para maganda-gandang ang resulta, tinanggal ko yung oxygen sensor dyan sa harapang yung bangkwan niya. Doon natin in-spray yung panglinis natin ng catalytic para talagang sapul na sapul yung catalytic niya. Pero maganda rin kung isa-suction mo na lang, hanapin mo yung linya ng hose na nakarugtong sa EVAP, sa purge valve solenoid. Yun ang hugutin mo. Doon mo ngayon isa-suction yung ating panlinis. Doon mo ipapahigop. Ngayon kinakabit ko na yung return. Tapos na. Babalik na natin yung niya, fuel line. Pa-startin muna natin para hindi malunod mamaya pagka naglinis tayo ng catalytic converter, kasi mayroon pang natirang chemical dyan sa may linya yan. Yung panlinis ng injector. Yan, atras muna natin.
Tapos doon na tayo magkakatalytic. Handa natin yung machine doon hanggang maubos. Siguro mga 10 to 15 minutes tapos na-spray niya na yung lahat ng laman doon sa loob. So yun lang mga boss, no. Salamat sa inyong panonood, at kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell dyan sa gilid para updated kayo lagi sa ating mga videos. Salamat mga boss!